Ayun, what's up sa inyo mga kaboses, no? Kumusta ho kayong lahat mga kaboses? Welcome ho dito ho sa ating YouTube channel sa Vox Populi PH. Ngayon pong araw, tatalakayin ho natin ito hong isiniwalat ho mga kaboses o ibinunyag ni Ombudsman Samuel Martires mga kaboses na ayon sa kanya, talamak pa rin raw ho ang korupsyon ngayon sa pamahalaan. Ano po, basahin ho natin ito pong artikulo mula ho sa DWIZ, mga kaboses, ano po, na ibinunyag ni Ombudsman Samuel Martires na talamak pa rin ang korupsyon ho sa pamahalaan. Ayon ho sa kanya, libo-libong kaso ho ng korupsyon ang kinasasangkutan ho ngayon ng mga opisyal at kasalukuyan hong iniimbestigahan ng korte. Mahigit 1,000 aniya ang kasalukuyan hong mga kaboses na sumasa ilalim sa case evaluation habang mahigit 6,000 ang iniimbestigahan kung saan mahigit 3,000 rito ang nakabinbin sa Sandigan Bayan at Regional Trial Courts ho mga kaboses. Kaugnay rin ho nito, ibinulgar din ni Ombudsman Martires ng Department of Agriculture at ang National Food Authority ang pinakakurap. Department of Agriculture at ang National Food Authority raw ho ang pinakakurap na government agency. Naku po, malaking question ho ito. Ito pa talagang mga ahensya ho mga kaboses na kinakailangan ho natin sa ating bayan. Ito hong mga ahensya na akala ho natin talagang makakapagbigay sa atin ng buhay mga kaboses, lalo na backbone ng ating ekonomiya. Ito hong Department of Agriculture o yung agrikultura, National Food Authority raw ho ang pinakakurap na government agency. Binigyan din ng ombudsman ang nanoong iniimbestigahan nila ito nga hong importasyon ng agricultural products dahil anya sapat naman ang supply ng mga ito. Natuklasan nilang mismong mga kawani ng DA ang sangkot ho sa importasyon. So ibig sabihin, malaking question ho ito dyan ho mismo sa pamamahala ho ng Department of Agriculture. At pinapakita ho rito mga kaboses, ayon ho sa ito pong expose ng Ombudsman Martires, mga kaboses, parang sila lang yung kumikita, parang ninegosyo nila itong, itong ang mga agricultural products na in-import mga kaboses. Sila rin din yung yumayaman, kaya siguro import na tayo ng import mga kaboses at wala nang suporta doon sa ating mga farmers. Kasi talagang gusto nila mga kaboses yung importasyon kasi dahil sa kanilang pansariling interes. Gate para ho ng opisyal, pangunahing kinasasangkutan ng mga kawani ho ng pamahalaan ang paglamag ho sa procurement law at panunuhol mga kaboses. So ito hong napakalaking pagsisiwalat ho na talamak na korupsyon ho sa ating pamahalaan. Mismong ombudsman ho yung nagsabi mga kaboses regarding po sa talamak na korupsyon ho sa ating bansa. Yan ho ay ayon mismo kay Ombudsman Samuel Martires. Hindi na ito bago sa ating paninig mga kaboses, pero ang tanong, hanggang kailan kaya tayo mananatiling biktima ng ganitong kabulukan? Ayon sa Ombudsman, libu-libong kaso ng katiwalian ang kasalukuyan hong iniimbestigahan. Try to imagine. Yung korupsyon ho ba sa tingin ho ninyo matatapos pa? Imagine, libu-libong kaso ng katiwalian ang kasalukuyan hong iniimbestigahan. Ayon ho ito sa isang ombudsman. Kabilang ang mahigit 3,000 na nakabinbin sa Sandigan Bayan at iba pang korte. Ganyan rin ho kahina. Mga kaboses, ganyan ho kahina ang justice po natin dito sa Timpayan. Ganyan ho kahina ang pag-usad ng due process mga kaboses para ho sana matuldukan agad yung issue ng korupsyon. Imagine umabot pa sa 3,000
ang hanggang ngayon ay nakabinbin pa rin, pending pa rin mga kaboses. Nakakagulat rin na binansagan niyang pinaka-corrupt na ahensya ang Department of Agriculture at National Food Authority. Ang mismong ahensya na dapat nagbabantay ho at nagsisecure ng ating pagkain ho, lalo na ho sa ating agrikultura. Siya pa palang pasimuno ng pandaraya. Ano pa ang ugat kaya ng problemang ito? Ano po? Ayon ho kay Martires, madalas na kinasasangkutan ng mga opisyal ng gobyerno ang paglabag ho sa procurement law at panunuhol. Isipin nyo ho, pondo ng bayan, ano po, buwiso na yan ng mamamayan na dapat sana'y napupunta sa serbisyo publiko mga kaboses. Direkta pang napupunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal na yan. Ano po? Hindi na ho nakakapagtataka kung bakit patuloy tayo naghihirap ngayon mga kaboses. O ang mga nasa posisyon mismo ang nagpapahirap sa atin. Ano po? Ito na ang panahon siguro mga kaboses, no? Na umaksyon tayo bilang mamamayan. Hindi ho sapat na simpleng pagkondina lang ho sa social media o pakikinig ho ng mga balita. Dapat ho siguro may pananagutan ho yung mga tao dyan. Yung mga opisyal ho ng gobyerno, ano po mga kaboses. Bakit hindi ito nakikita? No? Ngayon hong eleksyon mga kaboses, napakarami hong mga plataforma, ano po, na naririnig natin. Plataforma ng mga politiko tungkol sa agrikultura dahil alam natin na agrikultural itong ating bansa. At para ho magkaroon tayo ng food security, tulungan yung mga magsasaka. Pero wala namang nangyayari kasi sinasagot lang tayo ng importasyon. Kasi nga, kung ikukonekta ho natin, mga kaboses, nung sinabi ng ombudsman, talagang nakaka-benefit sila. Ano po, kung mag-i-import. Kaysa, doon ho sa direktang tutulungan ho natin yung mga magsasaka natin, mga kaboses. Ano po? So, napakasimple lang ho, mga kaboses. Corruption ay nagpapatuloy pa rin sa ating bayan ho, mga kaboses. Siguro ito na talaga yung panahon. Ano po, mga kaboses? Dapat nating bantayan at singilin ang mga nasa pwesto. Kailangan mapanagot ang mga opisyal na nagnanakaw ho ng gabarang ating bayan, lalo na ho sa administrasyon na yon. Ano po? Sana ho sa administrasyon na ito ay makita ho. Ano po? At talagang matuldukan ho yung mga issue ng korupsyon. Banat ang banat doon sa vice presidente, impeach doon sa presidente, pero yung iba, ano po mga kaboses, kumusta kaya yung mga kaso ng iba? Kumusta kaya yung mga kaso ng iba mga kaboses na ayon ho mismo ng ombudsman meron pang 3,000? Hindi ba pwedeng i-priority yan? Baka yan yung dahilan kung bakit tayo naghihirap ngayon. Lumalala ho ang problema ng ating bayan mga kaboses habang palubo po ho ang utang. No? Paunlad ho yung utang pero palugmok na ho yung bayan mga kaboses ng ating bayan. Ha? Kailangang mapanagot na ho ang mga opisyal na nagnanakaw ho sa ating kaban. At higit sa lahat ho, kailangan ho natin ang tunay na reforma sa ating sistema. Hanggat hindi ho natatanggal, ito nga hong ugat ho ng korupsyon at kilala nyo na ho siguro, ano po, yung korupsyon. Or yung mga corrupt dyan, mga kaboses, ano po, alam na ho ninyo siguro yan. Ha? Hanggat hindi natatanggal ho ang ugat ng korupsyon, itong padrino system, alam nyo ho yan. Ang kakulangan ho sa transparency at ang kawalan ng mabilis ho na hustisya mga kaboses, mananatili ho tayong ginigisa sa sarili nating mantika. Ano po? So mag-ingat-ingat ho tayo. Itong expose ho na ito ng ating ombudsman ay talagang alarming. Ano po? Lalo na ho nalaman natin ang dami parang issue, ang dami palang kaso ng korupsyon dyan mga kaboses. Bakit hanggang ngayon ay hindi nare-resolba? Baka nga yung mga dawid dyan, tumatakbo pa ngayon sa eleksyon. Beware mga kaboses. Mag-ingat ho kayo. Ano po? Huwag ho kayong magpadala sa mga simpleng ayuda. Ang kailangan ho natin is sustainable ho mga kaboses na talagang hindi masasayang yung pera ng bayan. Ano po? Hindi ho natin kailangan yung mga panandaliang solusyon mga kaboses na sila lang din. Ano po? Ang nakakapagbenepisyo ng malalaki mga kaboses. At sana ay mawala na yung mga oportunista dyan, ano po mga kaboses, kasi ito sinabi ano po,
yung mga mismong andun sa loob, yung nagmamaniobra mga kaboses, kaya gustong-gusto nila yung importasyon, kaya dahil siguro ay nakakaganansya sila. Ano po? Kailangan ho natin itama ang sistemang matagal ng bulok, mga kaboses. Kung hindi ho ngayon, kailan ho ba? Mga kaboses, itong expose na to ng Ombudsman, abangan nyo ho ang susunod natin na episode nito, mga kaboses. Manatili ho kayong updated dito po sa atin pong YouTube channel, Vox Populi PH po, mga kaboses. God bless po sa inyong lahat at ingat-ingat po kayo palagi. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Paki-like na rin ho and subscribe, share and comment ho kayo sa baba para po sa atin pa ho mga next videos para updated po kayo. God bless po sa inyong lahat. Vox Populi PH. Bye-bye.